Po tayo po ay manalangin. Hallelujah, O God. Dinadakila at pinupuri ka po namin, O Diyos. At nagpapasalamat kami sa oras na ito, O Diyos, na tuningan kayo, Lord God, ang nagtipon sa amin. Salamat sa kalayaan na pakinggan ang inyo pong mga salita, O God. Dalangin po namin na ang puso ng bawat isa ay maging handa upang sumunod sa anuman pong sasabihin ninyo, Lord. At ang inyong lingkod, Ama, patuloy niyo pong gabayan. I humble down myself, O Lord God, at naway maging daluyan lamang, O Diyos, ng inyong pong pagpapala, ang inyong pong lingkod, O Lord God, at kayo ang maitaas sa aming kalagitnaan. We glorify you, Father, in Jesus' name. Amen. So, mga kapatid, tayo po ay nag-aaral sa libro ng Matthew at nasa chapter 21 po tayo. We are going to continue dito po sa ating pong inaaral. At nandito po tayo sa last na topic or last na binigay na kwento ng Panginoong Jesus. So, as we open doon po sa chapter 21 ng Matthew, ay nakapaloob po dito ang triumphal entry ng Panginoon. At sa kanyang pagpasok sa Jerusalem nung Sunday, marami po siyang napuna at pinuna at marami ding pumuna sa kanya. No? Nung siya po ay tumuloy sa templo after ng kanyang triumphal entry, ay nakita niyang maraming nagtitinda sa loob ng templo, sa courtyard. At sabi ni Mark, gabi na, kaya umuwi na si Jesus doon sa Bethany. So ito po ay nire-review muli natin, nire-review ito ng ating mga preachers every week. Umuwi siya kinabukasan, ay nakita niya yung fig tree. So yun po yung kasunod doon. And he came to Jerusalem, sinumpa niya yung fig tree at pumunta siya sa Jerusalem nung time na yon. At ano pong ginawa niya sa Jerusalem? Tinabig niya po yung mga nagtitinda doon sa courtyard, doon sa Gentile court ng templo. At anong sumunod doon? Siya po ay question ng mga religious people. Question siya, anong karapatan mo? Anong karapatan mo na gumawa nito? At isa sa kanyang mga sagot ay ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Para kay Ate Bel, ito po ay review. Kasi sa aming Bible study, sumusunod po tayo. Yung Bible study po sa Dor Carmel, tayo po ay pareho ng Bible study sa Dor Carmel. So yung ating pong title, dito po sa ating pong pag-aaralan, sa Matthew 21 verse 33 to 46, ang title po natin is, Don't miss with your truck. So, dun po sa pagtakbo po natin, mali ang sinabi ko, don't miss up your truck. So, sa ating pong pagtakbo, mga kapatid, kung tayo po ay runner, ay mayroon pong line, di ba? May lane na naka-assign sa atin, hindi pwedeng magpaganyan-ganyan tayo. Tayo po ay i-disqualified kung tayo po ay magpaganyan-ganyan. So sa ating pong, ganun po yung isa sa mga rules na dapat magstay ka sa truck mo at tapusin mo yon kung saan yung truck mo. Hindi ka po pwedeng lumipat-lipat na, dito nga ako sa may kanan, dito nga ako sa may kaliwa, hindi po pwede. So dapat ganun po ang mananampalataya din po, ay mayroon din po tayong dapat na sinusunod. At sino po dapat ang sinusunod natin? Ang ating Diyos. Ang mga kautusan ng ating Diyos, ang atin pong sinusunod. As we open, dito po sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi, ay mababasa po natin ang isang parable. Yung isang parable ay isang kwento na nagpapahayag ng totoong mga nangyayari. Jesus wanted to give a lesson to people sa pamamagitan ng isang kwento. So, sa mga bata, it works. Yung magkukwento ka ng isang bagay at natututunan ng mga bata yung magandang asal sa mga kwento-kwento. So, ganun din po ang mga
mga Kristiyano, no? As we listen to parables, mas naituturo ng Panginoong Jesus, kaya nung mga time niya, mas lagi siyang nagko-quote ng parable as He teach people. At ang makakaunawa nito or ang maghahangad ng kaunawaan, parang naano ako dito sa microphone, parang mahina, no? Hindi ba mahina? Parang naanuhan ako na ano to? Masakit sa dibdib. Ayun, so, nasa na tayo? Yun, nag-work yung kwento. At bilang mga mananampalataya, tayo po ay tinuturuan din ng Diyos no, sa pamamagitan po ng isang kwento. At sabi po dito sa kwento, ako po ay gumagamit po ng New Living Translation at mayroon din pong Tagalog, no, mamaya. Sabi dito, now listen to another story. A certain landowner planted a vineyard. So, imagine nyo yung scene kung saan ang Panginoong Jesus ay nagtuturo sa mga panahon na to. He was questioned, ano yung karapatan mo? At isa ito sa kanyang mga katugunan. At doon sa kanyang pagtuturo, mayroong mga tao na mga nananampalataya sa kanya, yung kanyang mga disciple. Mayroon yung mga nakikinig lang, nag-uusyoso lang. Madalas ganun, no? Sa may nagkukwento, may nag-uusyoso lang. Mayroon yung mga interesado talagang matuto, no? At mayroon naman po nandun para punain ang Panginoong Jesus o hanapan ng pagkakamali doon sa kanyang mga katuruan at sagutin ayon dun sa yung ikukwento niya, yung tanong na ano ba yung karapatan niya. No? Parang ganon. So makikita natin mga kapatid, in a certain crowd, kahit sa atin dito, sa loob ng iglesia, saan po ba tayo napapabilang? Tayo po ba ay nandito lang para makinig lang pero we are not willing to obey? Pag ganun po ang ating puso, hindi po yun puso ng Kristiyano, no? So, I hope na nandito po tayong lahat. Hindi naman po kailangang tayo po ay maging kagaya ng crowd ng Panginoong Jesus. Tayo kasi nasa loob tayo ng iglesia. We are supposed to be one in spirit at nandito po tayo upang makinig sa salita ng Panginoon at sundin ang salita ng Lord. Dapat ganun yung puso ng isang mananampalataya at sa loob ng iglesia, dapat lahat tayo ay ganun, no? So, a certain landowner planted a vineyard, built a wall around it, dug a pit for pressing out the grape juice, and built a lookout tower. So, itong landowner, ginawa po niya ang lahat ng paghahanda, no? Yung nagtanim siya ng vineyard, ano pa ang sabi dito? Gumawa siya nilagyan niya ng wall para safe yung vineyard. Hindi lang basta-basta, simpleng wall. Kumbaga sinagurado niya na walang mga hayop na makakapasok. So, it is so safe at maiingatan din sa mga magnanakaw. Sabi dito, nagdag din siya ng pit for pressing out the grape juice. So, kung mahihinog na yung mga grapes, so ito pong butas na ito ay dito po iikot yung donkey, no, para i-press yung grapes at maging juice at maging alak. And build a lookout tower. Siyempre kompleto, no? May lookout tower pa, hindi lang niya nilagyan ng wall, pero nilagyan niya ng tower, no, para makita niya kung anong nangyayari sa kanyang farm, makita niya rin kung ano yung mga kapahamakan na pwede. And then, sabi ito, he leased the vineyard to tenant farmers and moved to another country. So, nagbakasyon ang may-ari. Bumili siya ng lupa, ganun ang ginawa niya, he completed everything na kailangan dun sa lupa. At ito po ay ipinagkatiwala niya sa mga farmers, no? So when you say farmers na hinire niya, we are expecting na talagang sila ay magiging responsible doon sa kanilang ginagawa. Sabi dito, at the time of the grape harvest, he sent his servant to collect
his share of the crop. But the farmers grabbed his servants, beat one, killed one, and stoned another. So itong farmer, ito pong landowner, no, may karapatan siya na mag-send ng kanyang mga servants doon in representation sa kanya to get yung kanya pong parte. Ang kinukuha po niya dito, yung kanya pong parte. Hindi niya sinabi doon sa mga farmers na akin na lahat. No? Pero he wanted kung ano yung kanyang share. He just wanted his share. Hindi niya sinabi, ako naman ang may lupa, ako ang nag-build ng wall, ako naman lahat ang gumawa ng lahat ng yan, pinabantayan ko lang sa inyo, so give me everything. May karapatan siya, di po ba? Na kunin ang lahat at bigyan niya lang ng ilan yung mga nagbantay. Pero siya na mismo ang nagsabi na give me my share. Hindi niya sinabi na ganito ang share ko. Pero sinabi niya, give me my share. No, hindi niya sinabi 10% lang sa inyo. Pasensya na kayo, akin lahat yan eh. Wala namang kayong kahirap-hirap dyan. No, akong nag-build ng lahat. Pero he just wanted his share. Pero ano pong ginawa nitong mga farmers? Mayroon po silang na pinatay, mayroon po silang mga sinaktan, no, doon po sa mga servants. So the landowner sent a larger group of his servants to collect for him. So parang doon sa una, maybe iilan lang sila. So siguro sabi ng mga farmer, baka hindi naman sila totoo. No, pwedeng ganon, hindi sila totoo or whatever reason na pwede po nilang sabihin. Pero sabi dito, nagpadala siya ng larger groups, pero ang result, sabi dito, but the result were the same. So they beat them, they killed them, they grabbed them. Pinalayas sila doon sa ubasan. Hindi nila nirespeto ang mga servants. And bilang servant ng landowner, when you don't respect yung pong mga servant that represents the landowner, it means na hindi po nila nirerespeto yung landowner. Di po ba? Ganun po, no? Hindi nila ginalang yung landowner, hindi nila gustong ibigay ang para sa landowner at ginawa nila yung mga yon sa servant. Alam niyo mga kapatid, bilang mga ambassador ni Kristo, no? Bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mga representative ng God, no? Mga ambassador tayo ng Diyos. And whatever na pagre-reject po sa atin, kagaya ng sinabi din ng Panginoong Hesus dun sa kanyang mga disciple na kung hindi nila tatanggapin ang mga salita, alisan nyo na lang sila. Pero alam nyo, sinasabi niya, whoever rejects you, rejects me. No? So, pag hindi tinanggap itong mga servant na to, ay talagang ganun din, no? Parang ni-reject nila yung landowner. So, nakikita po natin mga kapatid, as the story goes, na yung pong landowner ay nagre-represent sa Diyos at itong mga servants ay mga lingkod ng Diyos na nire-reject doon sa mga kunwaring tenants, no, na yung inako na nila yung land. Alam nyo, minsan kasi ganon na ang feeling ng tao dahil ikaw ay nandun na sa isang lugar, parang gusto mo nang akuin yung isang lugar. So, ganito yung ginawa nila. Doon sa mga high priest na nandun sa templo, na nagbebenta ng mga hayop, no, na, or inaalaw nila yung mga negosyante doon, na magbenta ng mga i-offer sa templo, sila mismo yung nagbibigay ng karapatan doon sa mga taong yon na magbenta sa templo. Kung hindi galing doon, kung galing sa labas, pwede nilang hindi i-approve. No, pero kung sinabi nila, kay ano to, kay John to, yung nandun sa table number 4 na nagbebenta ng dove, katanggap-tanggap yan pagka in-offer, no, doon sa templo, kasi i-examine pa ng pare. So parang sila na yung may-ari ng templo. Sila ang nasusunod. Hindi sila tumatanggap ng ibang coins. Ano pong tinatanggap nila? Shekels, no? Yung temple
tax ay shekels po yung kanilang tinatanggap. Pinapalitan ito sa templo. Hindi po sila tatanggap ng Roman money. Bakit? Defiled. Sabi nila, hindi yan maganda. So, kung pinalitan yung Roman money ng shekels, mataas ang presyo sa loob ng courtyard. Mataas, negosyo eh. So, tingnan natin yung mga nangyayari sa loob na to. Kaya ito ikwinento ng Panginoong Hesus na naririnig nitong mga Pariseyo. Nitong mga Pariseyo, nitong mga Saduseyo, na nandun, nakikinig sa kanya at gusto siyang huliin. At sabi dito, finally, the owner sent his son, thinking, surely they will respect my son. Siyempre, di po ba? Anak na yun eh. Hindi lang yung servant. Anak na. Sabi dito, but when the tenant farmer saw his son coming, they said to one another, here comes the heir to this state. Come on, let's kill him and get the state for ourselves. So yun yung plano nila. They don't want really to give anything, yung share ng landowner, doon sa landowner na yon, at kahit pa sinong pumunta, even yung anak ng may-ari ay hindi nila irerespeto kasi sabi nila, mawawala sa atin to. Di ba? Siya yung tagapagmana eh. Mas mahirap yung mangyayari pagka tinanggap natin siya. So, pinatay nila, sabi dito, so they grabbed him, drag him out of the vineyard, and murdered him. Kanina di po ba sinabi killed? Ngayon, they murdered. Pinatay nila, minurder nila ang anak ng landowner. So, sabi ni Jesus, ganon ang ginawa nyo. Ganon ang gagawin nyo sa akin after 2 days from now. 3 days from now. Ganito ang gagawin nyo sa akin. Ako ay papatayin ninyo. Kasi akala ninyo, kayo ang mga honor. Kasi bakit nga ba nagagalit sila sa Panginoong Hesus? Bakit nga ba ayaw nilang tanggapin ang Mesaya? Bakit ayaw nilang tanggapin ang mensahe ng Mesaya? Dahil nagsiselo sila. Akala nila si Jesus ay inaagaw ang atensyon mula sa kanila. Instead na makita sana nila that this is the Messiah that was sent by the Father to them, hindi. Si Jesus, ang Panginoong Hesus, ay akala nila, kalaban nila, kaagaw nila. Kaya, buong panahon ng ministeryo ng Panginoong Hesus, sinundan nila para hanapan ng kasalanan. Pero hindi po sila nakakuha ng kasalanan. Even up to the point na ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. No? Sabi niya sa libro ng John, no one can take my life unless I lay down my life for them. Alam natin ang reason, di po ba? Because Jesus came to save us sinners. Because Jesus came to save us, tayo na mga nakakalimot kung sino ang Panginoong Hesus. So, ganun po ang ginawa nito pong mga high priest, itong mga religious people. Aral ng kautusan ni Moises, pero hindi po nila natagpuan ang katotohanan. So, mga kapatid, nawa hindi tayo ganun. Pakinig tayo ng pakinig ng salita ng Lord, but our life is not changing. We disobey God. After we heard the Word of God, parang wala lang nangyari. So, wag po nating gawin yun. Kasi, yun po ay disrespect sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Magbabasa lamang po tayo ng ilan sa mga tao, ito po ay wala kay Sister Irene, na mga propeta, yung mga lingkod ng Diyos na pinersecute. No? So, isa po doon, yung kanilang laging idinadahilan sa Panginoong Hesus na kanilang rabbi, which is Moses. Si Moses po ay hindi iginalang nitong mga Hudyo. Ano pong ginawa nila kay Moises sa wilderness?
Lagi po nilang sinasabi, Moises, hindi ka pa makapagbigay ng karne? Ano to? Gutom kami. Bakit kami inalis doon? Di ba? Kaya itong si Moises talagang, nung sinabi, uhaw na kami, Moises. Walang tubig. Kaya nung sinabi ng Lord, kausapin mo yung bato. Anong sinabi ni Moises? Nagiging dahilan kayo ng aming kabigatan. Ganito pa ba ang gagawin na ninyo sa amin? Sinama na ni Moises ang sarili niya sa Diyos. Kaya ang ginawa niya sa bato, pinukpok niya yung bato. Kaya hindi siya nakapasok sa promised land dahil doon. Marami silang ginawa kay Moises. Pero, ano po ang kanilang reason sa mga panahon na to? Si Moises lang ang kanilang sinusunod. Hindi nila sinusunod ang New Testament, hindi nila gustong basahin to kasi si Moises lang ang dapat nilang sundin. Pangalawa, si Elijah. No? Si Elijah. Sabi doon sa 1 Kings 18:17, when Ahab saw him, he exclaimed, "So, is it really you, you troublemaker of Israel?" So itong si Ahab na sumusuway sa Diyos, sumamba na sa lahat ng mga idols, mga gods na maliliit, no? Nag-offer na ng kung ano-ano, pinagtaksilan ng Diyos, ay sinasabi dito kay Elijah, si Elijah pa ang troublemaker. No? Si Elijah pa ang troublemaker. Another one is Elisha. Sino si Elisha? Siya yung mentor ni Elisha ay si Elijah. No? Pero yung portion, yung double portion of anointing talagang grabe kay Elisha. No? Sabi dito sa 2 Kings 2:23, Elisha left Jericho and went up to Bethel. As he was walking along the road, a group of boys from the town mocking and making fun of him. So, sinong mga nakatira sa Bethel? Mga Hudyo. At sabi dito, go away, Baldi. They chanted, go away, Baldi. Pero mo yung isang propeta na malaki ang nagagawa, mayroong double portion of anointing, pero kinakantsawan ng mga batang ito na panot ka, panot. No? Kalbo ka. No? Kalbo ka. Alam niyo, walang paggalang. Walang paggalang kay Elisha. Si Isaiah naman, mga kapatid, according to history, si Isaiah po, ay kumbaga, titingnan natin si Isaiah ay isang educated, cultured prophet of God who lived in Jerusalem. So yung mga requirements ng taong irerespeto nila ay mayroon si Isaiah, educated, nakatira sa Jerusalem. But he was telling them about what is going to happen at kung ano yung sinasabi ng Lord. Sabi dito, he was fearless in his work during the turbulent years of the dissolution of the northern kingdom of Israel. And his reformatory leadership greatly influenced King Hezekiah, yet tradition claims that he lost his life by being sawn asunder at the hands of Manasseh, Hezekiah's son. So, ganun yung buhay ni Isaiah. Mga kapatid, kaya minsan po, kung tayo po ay nakakaramdam ng sakit, dahil sa Kristiyano tayo, nire-reject tayo ng mga tao sa paligid natin. Huwag nating iwanan ng Diyos para tayo tanggapin ng mga tao. Iwanan natin sila kung ayaw nila sa Diyos natin at magpatuloy tayo sa Diyos. Gaano man kalaki ang kapahamakan, kasi tingnan nyo si Isaiah. Ganito yung katapusan niya, ang anak pa ng hari, ang siyang pumatay sa kanya. Next po, si Jeremiah. No? Si Jeremiah ay nakakaawang propeta. Siya po ay tinawag na weeping prophet. Sabi dito sa Jeremiah 19:14 to 15, ito po ay Tagalog. Sabi dito, nilisan ko ang Tophet pagkatapos kong sabihin doon ang pahayag ni Yahweh. Pumunta naman ako at tumayo sa bulwagan ng templo at sinabi sa lahat ng naroroon, ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat.
ang Diyos ng Israel. Ipapataw ko na sa lungsod na ito ang mga karatig at sa mga karatig bayan ang lahat ng parusang binanggit ko sapagkat matitigas ang ulo ninyo at ayaw ninyong pakinggan ang aking sinasabi. So anong sinasabi doon? Sabi ng Diyos doon sa unang chapter, magbasag ka, Jeremiah, ng isang banga at sabihin mo sa mga tao, ganyan ang mangyayari sa lungsod na to, sa Jerusalem. Sabi dito, Jeremiah 20 verse 1 to 6, sabi dito, si Pashur na anak ni Immer ay isang pari at siyang pinakapuno ng mga naglilingkod sa templo. Take note, isang pare, pinakapunong pare na naglilingkod sa templo. Narinig niya ang pahayag ni Jeremiah. Kaya ipinabugbog niya ito. Pinabugbog niya si Jeremiah. Ikinadena ang mga paa at kamay at ipinabilanggo sa itaas ng pintuan ni Benjamin na nasa hilagang bakuran ng templo. Tingnan niyo kung saan ikinulong si Jeremiah. Sa hilagang bakuran ng templo kasi nga, di ba, may influence. Ito pong Pashur na to sa templo. So ganito yung ginawa niya. Sabi nito, kinaumagahan, nang siya'y pakalagan ni Pashur, sinabi ni Jeremiah sa kanya, hindi na Pashur ang tawag sa iyo ni Yahweh, kundi takot sa lahat ng dako, sapagkat ang sabi ni Yahweh, gagawin kitang katatakutan ng iyong sarili at ng mga kaaway. Ipapailalim ko ang lahat ng taga-Juda sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ang iba'y dadalhin niyang bihag sa Babylonia at ipapapatay naman ang iba. Pababayaan ko ring makuha ng mga kaaway ang lahat ng kayamanan sa lungsod na ito at kamkamin ang lahat ng inyong ari-arian, pati ang mga kayamanan ng mga hari ng Juda. Dadalhin sila sa Babylonia ang lahat ng maaring pakinabangan. Nila sa Babylonia ang lahat ng maaring pakinabangan. Ikaw naman, Pashur, at ang iyong buong sambahayan ay mabibihag at dadalhin sa Babylonia. Doon na kayo mamamatay at maililibing, kasama ng inyong mga kaibigan na pinagsabihan mo ng mga kasinungalingan. Alam niyo yun, mga kapatid, okay? You can do what you want to do kay Jeremiah na isang propeta. Pero, ang Lord ay magpapatuloy sa kung ano yung kanyang gagawin. Sabi dito, Jeremiah 20:7 to 10, Yahweh, ako iyong hinikayat at naniwala. So ito yung damdamin ni Jeremiah. Sabi dito, Yahweh, ako iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako't hinahamak sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto, sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Naririnig kong maraming nagbubulungan. Tinagurian nila akong takot sa lahat ng dako. Sinasabi nila, isumbong natin sa may kapangyarihan. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Sabi pa nila, marahil ay malilinlang natin siya pagkatapos hulihin natin at paghigantihan. Alam niyo yan, mga kapatid. Sometimes, yung mga best friends mo, the closest friends sa'yo, ay sila yung mga taong pinagkakatiwalaan mo. Pero sa kay Jeremiah, kahit ang kanyang mga close friends, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, ay gusto siyang patayin. Gusto siyang pahamak, kinukutya siya sa ginagawa niya ng pagsasalita ng totoo tungkol sa Diyos. Sabi dito sa Jeremiah 20:14 to 18, sumpain nawa ang araw ng ako'y isilang. Alam niyo yun, kagabi sa Bible study, mayroong nagsabi na mamatay na lang sana ako kasi ang dami-dami kong problema. Ganito din ang naramdaman ni Jeremiah. Mga kapatid, sabi niya, sumpain nawa ang araw ng ako'y isilang. Huwag ninyong ituring na araw na pinagpala ang araw ng ako'y ipanganak. Sumpain nawa ang taong nagbalita sa aking ama, lalaki ang anak ninyo.
na nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan. Matulad nawa ang taong iyon sa mga lungsod na winasak ni Yahweh ng walang awa. Makarinig nawa siya ng iyakan sa umaga at hiyawan naman sa tanghali, sapagkat hindi niya ako pinatay bago ako isinilang. So parang sabi ni Jeremiah, Lord, sana hindi na lang ako nabuhay. Kasi grabe yung ginawa sa kanya ng Israel bilang isang propeta. Sabi dito, sa gayon, naging libingan ko na sana ang tiyan ng aking ina. Alam nyo yun? Sana hindi na lang ako lumabas doon. Na-abort na lang sana ako, nalaglag. Alam nyo yun? Bakit pa ako isinilang kung ang mararanasan ko lamang ay hirap, kalungkutan at kahihiyan habang ako'y nabubuhay? So mga kapatid, may problema ba kayo? Mayroon ba sa inyong nagpe-persecute bilang isang mananampalataya? Mayroon ba sa inyong humahamak sa pagsunod? Parang nung nakaraang linggo, may mga namit kaming kakilala ni Ate Nympha. Sabi nila, yan si Sister Nympha, best friend namin yan. Mabait yan. Oh. So, salamat ganun, no? Paano kung isa kang mananampalataya, sumusunod sa Lord, pero ganito yung mangyayari sa'yo? Siguro baka ganito din ang panalangin mo, Lord, bakit na hindi na lang ako namatay? Bakit na lang hindi ako namatay? Bakit kailangan ko pang mabuhay? So mga kapatid, ganun ang naranasan itong mga propeta, ilan lang yan sa mga mga propetang nakaranas ng paghahamak ng Israel, no? So balik tayo sa ating pong verse, sa verse 40. Sabi dito, when the owner of the vineyard returns, Jesus asked, what do you think he will do to those farmers? The religious leaders replied, he will put the wicked men to a horrible death and lease the vineyard to others who will give him his share of the crop after each harvest. So marunong po silang sumagot, no? Alam nila na dapat palitan yung mga farmers na hindi nagbibigay ng share at pumatay dun sa mga servants at dun sa anak ng landowner. Sabi dito din, Jesus asked them, didn't you ever read the scriptures? The stone that the builders rejected has now become the cornerstone. So sinasabi niya sa mga religious people na to, nakalimutan niyo ba ito? Hindi niyo ba ito nabasa? Kasi nakasulat na ito sa libro ng mga awit. No? Kung nag-aaral sila ng libro ng Old Testament, dapat nabasa nila ito. Kasi doon, itong Psalms 118, doon din nakapaloob ang promise ng Diyos ng Messiah. At sinabi doon, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. So yung mga builder na sinasabi doon sa Psalms 118:22 to 23, yung mga builders na yon, mga kapatid, sila po yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos sa templo. Sino yon? Mga religious people. They are supposed to be the first one to recognize the Savior. Pero ano pong nangyari? Sila mismo ang nag-reject sa Panginoong Jesus. Sabi nila, itong nireject nyo is a cornerstone. So, kung Bible study tayo, papa-explain ko sana kay Ate Bel. Alam natin, sa mga panahong yon, kung pupunta po kayo, kung sino pong nakapunta na sa Nazareth Village, noon mas maganda ang Nazareth Village, you will see a building yung noong mga panahon na yon, yung isang synagogue doon. Makikita nyo yung isang synagogue doon, yung ruin ng isang synagogue, na isa lamang yung poste. No? Nung mga panahon nila, ang building, binibuild nila, ay isa lang yung poste, no? Yung pinakamatibay na poste. Halimbawa, nag-build sila ng synagogue, isang matibay na poste, isa lang, no? So, yun po ang tinatawag na cornerstone. Dun sa cornerstone, sandal lahat ng tibay ng building na yon.
So, hindi natin tinutukoy yung building ni Solomon. Yung mga building ng mga synagogue, ng mga ganon. So, iisa lang ang cornerstone nila. Pag nasira itong cornerstone, masisira yung buong building. So, kasi ito lang yung pinakapundasyon niya. So, sinasabi dito sa verse na to, that the builder rejected this stone na dapat siya talaga ang cornerstone. Siya dapat yung nagpapatibay doon sa building na yon, no? Na hindi nila tinanggap, ni-reject nila. Ang pundasyon ng pananampalataya dapat ng mga Hudyo ay sa Panginoong Hesus. Dapat nakita nila yung Mesaya nila. Kasi ito yung tibay ng kanila dapat pananampalataya. Ang daming mga propetang naghintay na makita ang Mesaya. Pero nung panahon nila, ang mga taga-templo mismo ang nag-reject sa Panginoong Hesus. At salamat dahil kahit hindi man natin nakita ang Panginoong Hesus. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Blessed are those who do not see but believe. Mga kapatid, nananampalataya po ba tayo ng Panginoong Hesus ang Mesaya? Ang tagapagligtas. Amen. Dahil kung hindi, sayang lang yung pagpunta-punta natin dito. Sayang ang ating mga oras dito. Sabi sa Isaiah 28:16, therefore this is what the sovereign Lord says. Look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. Nakakatuwa, no? Kasi kung nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, you cannot be shaken. Dahil nakakabit ka sa cornerstone. Nakakabit ka doon sa pinakamatibay na pundasyon ng iyong pananampalataya. Walang pwedeng umalog sa'yo. Kahit ikaw ay maging si Jeremiah, maranasan mo yung mga nangyayari kay Jeremiah, magpapatuloy kang nakatayo. Bakit? Nakatayo ka kasama mo yung cornerstone. No? Sabi dito, Zechariah 10:4, from Judah will come the cornerstone, the tent peg, the bow for battle, and all the rulers. So si Zechariah, he prophesied many things, no? All the things about the Lord, yung second coming ng Panginoong Hesus. At sinabi niya, from the tribe of Judah will come the cornerstone. Ephesians 2:20-22. Kung mayroon po tayong Bible, hindi po tayo antukin. No? Kasi magbubuklat po tayo ng ating Bible. Ephesians 2:20-22, sabi nito, tulad ng isang gusali, sa inyo po ito ang pangungusap na to, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa iyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So, iisa po yung ating haligi. Tayo po ay mga blocks ng bato na pinagkabit-kabit na nabuo ang isang templo, mga kapatid. Kaya nga, huwag kang mawawala. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mawawala. Dahil pag nawala ka, sabihin nyo, dahil pag nawala ka, mabubutasan ang templo. Kasi isa ka sa bahagi. Dapat hindi ka mawala, kapatid. Kinabit ka. Kaya nga pagkawala ka dito, pag hindi natin nakikita ang isa sa atin, kulang, di po ba? Nararamdaman natin pag nasasaktan ng isa, pag may pagsubok ang isa, nasasaktan tayo. Kasi nakakabit tayo sa isa't isa. Kaya wag mong sabihin, ako lang to kapatid, wag mo akong gayahin. Hindi ako nag-a-attend ng church, wag mo akong gayahin, mag-attend ka lang. No? O wag mo siyang gayahin, pero encourage mo siya. Hindi ako nagba-Bible study eh. Wag mo akong gayahin, mag-Bible study ka, maganda yan.
Hindi ganoon, kapatid. Pag wala ka, pag may nangyayari sa'yo, nasasaktan ako. Pag may nangyari sa akin, I hope na nasasaktan din kayo. Kasi, sabihin mo, kapatid, kabit-kabit tayo. Hindi pwede, hindi kabit ha. Kabit-kabit. Dugtong-dugtong tayo. Ha? Connected tayo. Connected tayo sa isa't isa. Hindi po pwedeng maghiwa-hiwalay, mga kapatid. No? Kukunti na nga lang tayo, kanya-kanya pa tayo ng lakad. Ayaw mo pang pansinin ka ng kapatid mo. Huwag ganun. Don't do. Huwag tayong ganun. So, tapos sabi dito, nasa na tayo? Verse 43. I tell you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a nation that will produce the proper fruit. So kung ikaw ay miyembro ng iglesia, kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, don't lose your track, keep your track, at sabi dito, ano yung requirements? Mamunga ka. Mamunga ka. Sabi sa John 15:1-5, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. So God wanted a fruit. Dito sa chapter 21, mayroon siyang isinumpa na fig tree. Kasi bakit? Maraming dahon, walang bunga. Napaka-ipokrita ng fig tree na yon, no? So ayaw ng Lord na hindi po tayo namumunga. Kasi doon sa ating paglago sa pananampalataya, doon po nakikita na may bunga tayo. Hindi mo sasabihin na, ay sis, ano na ako, 1990 pa ako na-save. Pero hanggang ngayon, wala kang bunga. Di ba? Ni hindi mo man lang alam ang John 3:16. Ni hindi mo alam, nasan ba ang libro ng Genesis? Di po ba, mga kapatid? Magbasa po tayo. Hindi lang tayo magbibilang ng taon. Kundi, dapat, nagbabago tayo, namumunga po tayo. John 15:16, sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. So, hindi lang basta namunga ka, akala ng may-ari may bunga ka, akala ng Diyos may bunga ka, nalaglag yung bunga mo. Sabi, mamunga ka at manatili ang bunga mo. Kasi kung ikaw ang may-ari ng puno na yon, daming bulaklak. Naku, mamumunga ito parang yung pinos ni Pao. Daming bulaklak ng malunggay. Sana maging bunga yon. E paano kung lahat ng mga yon na bulaklak ay nalaglag? Dismayado ka. You are expecting so much fruit pero wala. Ganon din po ang ating Lord. Sabi niya, ikinabit ko kayo sa akin, pinili ko kayo para mamunga kayo ng mga eternal na bunga. Mga everlasting na bunga. Verse 44-45-46, sabi dito, anyone who stumbles over the stone will be broken to pieces, and it will crush anyone it falls on. When the leading priests and Pharisees heard this parable, they realized he was telling the story against them. They were the wicked farmers. They wanted to arrest him, but they were afraid of the crowds who considered Jesus to be a prophet. So,
Sino man ang lumaban sa Panginoong Hesus, sino man ang hindi sumunod sa kanyang salita, mga kapatid, ay para lang tayong mga Pariseyo, para lang tayong mga religious people. Narinig natin ang Panginoong Hesus sa gabing ito, pero kung hindi tayo susunod, para lang tayong sila. Gusto lang nating ipako ang Panginoong Hesus. No? So, ganun po, mamunga po tayo. Stay in our track. If you are persecuted, just go on. Ang lahat ng mga bagay ay natatapos sa mundo. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. Pinupuri ka po namin, O Diyos, at dinadakila. Maraming salamat po sa gabing ito, sa kapangyarihan ng inyong mga salita, O God. Salamat na ito po ay narinig namin, Lord. Ipinaunawa niyo po sa amin sa pamamagitan ng pag-move ng ninyo, banal na Espiritu. Dalangin po namin na patuloy kaming maging masunurin sa inyo, Lord, bilang inyong mga anak. At doon po sa nais niyo, God, na mamunga kami, Lord God, bilang inyo pong mga anak. Dalangin po namin na tunay nga po kami mamunga, O Lord God, ayon po sa inyo pong naisin, Lord. Help us grow in the spiritual fruit, O Lord God. Patuloy po, Panginoon, na magpasakop kami sa inyo. Help us to be submissive to you, Lord. Help us to humble, Panginoon, ourselves to you because we don't know anything, O Lord God, apart from you, Panginoon, na wala po kaming magagawa. We just glorify you, Father. We worship you. Kung aming dalangin, O God, naway silyuhan niyo po ang inyong mga salita sa aming mga puso. In Jesus' name, Amen.